maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Wala pong sawa ang inyong Office of Civil Defense pagdating sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na laging mag-ingat at maging alerto tuwing malakas ang buhos ng ulan. Hindi lang kasi dahil sa baha, bagkus maging sa banta ng landslide o pagguho ng lupa. Katulad na lang ng nangyari sa Barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte, kung saan mabilis na pinatakbo ng inyong OCD sa Eastern Visayas ang kanilang Quick Response Team kasama ang Police Regional Office 8. Ito ay dahil sa ulat na may isang nawawala kasunod ng nangyaring landslide. Ayon sa ulat, nangyari ang landslide kasunod ng walang tigil na pag-ulan. 3 pamilya ang apektado nang madaganan ng lupa ang kanilang bahay. Damay din ang heavy equipment at mga sasakyan. Ang nawawala ay ang mismong foreman ng isang construction company na may proyekto malapit doon. Hanggang ngayong araw ay patuloy ang search, rescue, and retrieval at clearing operations ng local government. Gumagamit na ng ground-penetrating radar ang OCD Region 8 para madaling mahanap ang nawawalang foreman. Tiniyak ng Department of Energy ang kahandaan nito para tumugon sa mga kalamidad matapos i-activate ang Energy Resilience Task Force ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, nakipagpulong na sila sa Office of Civil Defense para sa mga contingency plan para sa sektor ng enerhiya. Tututukan ng task force ang maayos na rehabilitasyon, restoration at recovery sa mga kalamidad na maaaring danasin ng bansa. Nakaantabay na rin ang frontline workers na handang umalalay hanggang maibalik ang mga nakompromisong energy facilities sa buong bansa. Ayon pa kay Marasigan, bukod sa bagyo, minomonitor din ang iba't ibang sakuna at kalamidad tulad ng pagsabog ng bulkan. Hinihingi ng DOE ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng lahat tuwing masama ang panahon upang madaling makaresponde at maibalik ang serbisyo. Nagtagisan ng galing ang Local Disaster Risk Reduction and Management Offices ng Region 3 sa Pampanga noong nakaraang linggo. Lumahok ang mga kinatawan mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija at Pampanga sa Central Luzon Regional Rescue Challenge 2025 na ginanap sa Aslag Complex, Apalit at sa Dara Falls sa Porac. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Nahahati sa 4 na kategorya ang paligsahan, ang Water Search and Rescue o WASAR, Mountain Search and Rescue o MOSAR, Collapse Structure Search and Rescue o CSSR at Mass Casualty Incident o MCI Management. Nagsilbing evaluators sa kompetisyon ang mga tauhan ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection Region 3 at ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Ang mga kinatawan mula sa Aurora ang nagwagi sa WASAR category habang ang Bulacan naman ang nanguna sa MOSAR at sila ring nag-uwi ng titulo para sa DRRM Ambassadress 2025. Iginawad naman sa Pampanga ang parangal para sa CSSR at MCI Management category. Sila rin ang itinanghal na overall champion habang pumangalawa naman ang Bulacan. Ayon naman kay RDRRMC 3 Chairperson at Office of Civil Defense 3 Regional Director Amador Corpus,
Ipinakita lang ng Regional Rescue Challenge na ito ang dedikasyon ng DRRM offices at ng local rescue teams para pangalagaan ang kanilang mga komunidad. Umabot na sa 1,000 trip ang bilang ng naserbisyohan ng roll-on, roll-off o RORO ng gobyerno na nagpapabilis sa pagbiyahe ng essential goods patungo at palabas ng Tacloban at Basay Samar, vice versa sa gitna ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge ayon sa Office of Civil Defense Eastern Visayas. Nasa 1,075 na ang naserbisyoang cargo trucks at fuel tankers sa Tacloban, Amandayehan, Basay Corridor mula ng ilunsad ito noong June 18 ayon kay OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Torrecarion. Karamihan sa mga sasakyan ay may dalang perishable at essential commodities, langis at construction materials hanggang sa pag-alalay sa pagdadala ng government assets na malaking tulong upang maging tuloy-tuloy ang serbisyo publiko at maibsan ang hirap sa transportasyon habang isinasaayos ang tulay. Ayon pa kay Torrecarion, makakaasa ang publiko na pangunahin ang kapakanan ng mamamayan kung kaya't tinitiyak na mabilis, ligtas at maayos ang sistema sa transportasyon at masigurong hindi babagal ang daloy ng komersyo at ekonomiya sa dalawang lalawigan. Kasama sa programa ang mga truck at delivery vehicles na may lulang pagkain, gamot, tubig, animal feeds at gasolina. Gayon din ang government at humanitarian vehicles na nasa official duty at may dalang relief goods o logistical support para sa disaster response operations. Ayon kay Torrecarion, kinontrata na nila ang Landing Craft Tank LCT Edison at nakagawa ng 633 na biyahe sa pagtawid sa San Juanico Strait na naghihiwalay sa lungsod ng Tacloban at Amandayehan sa Basay Samar. Walang patid ang serbisyo na libreng sakay program araw man o gabi upang hindi matigil ang delivery ng supply chain partners. Ang Amandayehan-Tacloban route ay dagdag na shipping lane na nakabawas ng travel time sa 15 hanggang 20 minuto hindi pa kasama ang loading at unloading kumpara sa 13 oras na biyahe gamit ang rutang Calbayog-Ormoc. Pinangunahan ng Office of Civil Defense National Capital Region ang pagbibigay ng training kaugnay sa Emergency Operations Center o EOC na ginanap sa Training Room A ng Val-Ace Library sa Malinta, Valenzuela. Ang EOC ay isang pasilidad na may mga tauhan at kagamitan at nagsisilbing kanlungan ng mga impormasyon para sa koordinasyon kaugnay ng isang insidente o isang planned event. Layo ng pagsasanay na magbigay ng kaalaman, kakayahan at tamang pananaw na kakailanganin para sa operasyon ng EOC. 31 ang graduate sa 3 araw na training at lahat sila mga kinatawan mula sa iba't ibang sangay ng local DRRM Council. Nagsilbi namang instructors ang mga tauhan ng Valenzuela PNP, City Social Welfare and Development Office, DRRMO, at Public Order and Safety Office. Nagbigay din ng suporta sa pagsasanay ang OCD-NCR Capacity Building and Training Section, habang tumayo namang course monitor si Giovanni Antonius Reyes ng Malabon DRRM. Nagsanib puwersa ang Office of Civil Defense Caraga Region at Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga para sa tree planting activity na ginanap sa Barangay Rojales, Carmen Agusan del Norte. Bahagi ito ng mga aktibidad ng DSWD Caraga para sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2025. Layo ng tree planting na bigyan diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan bilang susi sa pagbuo ng mga komunidad na disaster resilient. Lumahok naman sa aktibidad ang partner agencies at local government unit partners bilang pagsusulong na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya tungo sa mas ligtas at pangmatagalang kinabukasan.
Matagumpay na naisagawa ng Office of Civil Defense Region 8 at Department of Education Tacloban City Division ang poster-making contest bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2025. Ginanap ang aktibidad noong July 11 sa AV Hall ng Leyte National High School sa Tacloban City. Pangunahing layunin ng kompetisyon na hikayatin ang mga kabataan na maging bahagi sa pagpapaigting ng kaalaman at kahandaan sa harap ng sakuna sa pamamagitan ng sining. Nakilahok dito ang 10 paaralan mula sa Tacloban. Nagwagi bilang first place ang San Jose National High School sa pamamagitan ni Christine Jamela May Malate. Second place naman si Efron Joseph Von Duenas mula sa Leyte National High School, habang nasungkit naman ni Umi Salonsongan mula sa Scandinavian National High School ang ikatlong pwesto. Nagmula ang mga hurado mula sa OCD, Department of the Interior and Local Government, Department of Science and Technology at Philippine Information Agency. Ang mga nagwaging poster ay gagamitin ng OCD sa kanilang information at education campaign materials para mapalawig pa ang adhikain ng kahandaan at katatagan sa buong rehiyon. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging